bawat isa. Ngayon po ay araw ng linggo. Anong petsa na? 21 ng buwan ng Disyembre. Tumatawid na po tayo sa year end. At alalahanin po natin yung kapangalan ng ating Panginoon. Ito po ang dakilang handog ng Diyos para pumaligtas tayo. Una, para po sa mga Israel, ang kaligtasan, hindi naman tayo mga hindi. Kaya magalak po tayo. Magalak po tayo sa Panginoon. Alalahanin natin ang kanyang kapangalan. Wala pang eksaktong petsa, subalit lumapit itong nangyari ang madating ng ating Panginoon upang sa ating kaligtasan. Hindi lang sa mga bata, kung sa mga karamdaman. Katulad po natin sa mga may buhay at mga tao ng kanilikha ang kaligtasan. So ngayon po, para pakalanan po ng pinagkakasala. Hallelujah. Kaya po sa ating nalagawain ito. Ipag-isip po natin ang ating focus, ang ating sarili, ang ating puso, ang ating isip. Nabawin po tayo manalangin po tayo ng pagbuhay po ng masalamat. Huwag ka dahil isang spirito ng pagsamatahan para tayo sa ating Panginoon. Amen. Tayo po lahat ay magsitayo. Let us adore our Lord Jesus Christ. Come, holy, faithful, joyful and triumphant. O come ye to Bethlehem. Come and behold Him, born the King of Ages. O come, let us adore Him. O come, let us adore Him. O come, let us adore Him, Christ the Lord. Choir of angels, sing in exaltation, sing all yes citizens of heaven above. Glory to God, glory in the highest. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him, Christ the Lord. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him, Christ the Lord. Oh, come let us adore Him, Christ the Lord. Hallelujah mga kapatid. Sambahin natin ang ating Panginoon sa mga masama-sama po tayo. Magpuri sa ating isip, sa ating puso, sa ating labi. Dakilang Diyos, sambahin po kayo sa Espiritu at sa katotohanan. Ang lahat ng nilikha, may hininga Panginoon sa lahat ng tao. Patuloy na kaligtasan ng dakilang pangalan. Sa pangalan ng aming Panginoon, Jesucristo, natin po ang inyong Kristo. Salamat Panginoon, nasa nagdaan loob. Hayaan na talagang wala din ang pupo. Pagpapala ka, sabi niya, pakapala Panginoon ng pangilipas nang walang bayad Panginoon. Salamat Panginoon sa kanilang pagkukulang Panginoon, nariyan po kayo nagpuno dahil sa inyong talagang loob. Kaya naiingit ang mga kalaban dahil wala silang kapagawalan subalit sa amin. Marami pong salamat Panginoon. So, wag po dito, bigyan po kami ng isang puso, isang espiritu ng pagsasalang para tayo po sa ito. Luwalhatiin namin po kayo sa espiritu sa katotohanan, sa mga kalitin, sa mga paghinda, sa mga tuktugin. Lahat ng involved sa loob ng simbahan nito, Panginoon, ay samahan niyo po sa mga espiritu. Kayo siyang malakilang kung yan siyang may buhay. Sa magsasalita, Panginoon,
iparinig niyo po sa amin ang hindi namin gusto marinig, kundi yung kinakailangan po namin marinig. Bigyan siya ng tapang Panginoon. Bigyan siya ng lakas sa loob. Itago niyo naman sa inyong pagkakalikuran. Kayo po ang siyang marinig po namin. Dahil kung kinakailangan na namin marinig, yan ang kailangan namin sa buhay natin kabilang ng mga palataya. At salamat din po sa bawat buwan sa pagpupili ng Panginoon na ibinigay niyo po sa amin, tinatawid niyo po kami, Panginoon, patungo sa panibagong taon. Ganun pa man, Panginoon, naway ka ng palataya po namin ay hindi bababago, hindi po bukas, Panginoon. Dahil sa inyong magandang loob sa amin. Opo, kung minsan nanghihina kami, kung minsan may agang-agang. Subalit ang inyong pag-ibig ay buo, Panginoon, hindi pumupukas. Kaya ang aming pagtagumpayan na dahil ang kalaban at talunan sa pangalan ng aming Panginoon sa Yesu Cristo. Hindi wala siyang karating sa lugar na ito kahit na buo. Kaya siya alayas ang pagkatang mula sa pangalan na ito. At sa lahat ng pagkarili, Panginoon, nila sa lalo simbahan kung ito maging sa labas, ay magsilbing pagpapahal ng Panginoon. Ang iyong dakilang salita na may buhay at hina. Maraming salamat sa pangalan po ng aming Panginoon sa Yesu Cristo, patawarin kami sa lahat ng mga kalikuan at sa mga palisan ng biyaya, Panginoon. Kaya tinaalala po namin ang importante, Panginoon, sa mundo ito. Sa pangalan po ng aming Panginoon sa Yesu Cristo, palapit ka ng Santo Espiritu. Amen, Lord. Amen. Amen. Manatili po tayo sa ating pinatatayuan at magpagbukasan po kayo sa atin sa aklat ng awit. Sa awit 100 po, sinaalala po natin ang kagandahan ng loob ng Diyos. Sa kanya pagdating dito, ang mga anghel sa langit ay nagdiriwang. At tayo naman pagdiwang po natin sama-sama ang kapanganakan ng ating Panginoon. Amen. Narito po. At ito po itong din natin. Sa awit 101, magagayay kayo na may kagalakan sa Panginoon. Kayong lahat na lupain. Sa ikalawa, maglingkod kayo na may kasayang sa Panginoon. Magsilapit kayo sa kanyang harapan ng may awitan. Ang music ang napakamalaga pagpuli para sa ating Panginoon. Kaya mga kapatid, umawit po tayo. Hindi pinag-usapan nito yung boses, hindi yung puso umaawit sa Panginoon. Tayo kasi simula, parang natin ang Panginoon. Mga kaupo tayo saglit para sa preparation ng ating music. Iwain ng Diyos. Ibig. Amen. Hallelujah. Magandang umaga po. Mapagpalang umaga po muli sa ating lahat. Purihin ng Diyos. At muli ay narito tayo, nagkakatipon-tipon upang muli sambahin siya, pasalamatan natin siya, awitan natin siya. Tunay nga na ang pagsilang ng ating Panginoong Jesus ay isang bagay na napakalaking simbolo ng pag-ibig ng Diyos sa atin. At ang mga panahon ngayon, ang buwan na December ay sineselebrate ng buong mundo ng mga Christian na followers of Jesus Christ. Hindi ba natin alam yung totoong date ng kapanganakan niya? Ang mahalaga, inaalala natin. Inaalala natin ang kapanganakan ng ating Mesias, ng ating tagapagligtas. Kung tayo nga may birthday, inaalala natin yung mga mahal natin sa buhay. How much more ang ating Panginoon? Tama yung sinabi ng ating tagapanguna, hindi natin alam ang exact. Pero yung katotohanan na siya ay isinilang, lagi nating alalahanan. Hindi lamang ngayong December, pero sa ating mga puso, sa ating buhay, alalahanin natin na ang Diyos ay sumilang dito para sa ating kaligtasan. At ang pagsilang hindi lamang sa December, ngunit araw-araw sa puso natin. Kaya purihin ang Panginoong Diyos, awitan natin siya, pasalamatan natin siya, alalahanin natin ang kadakilaang ginawa niya sa ating buhay na naligtas tayo, nagkaroon tayo ng puwang sa langit, hindi doon sa dagat apoy. Kaya purihin ang Diyos, magpasalamat tayo, sabi ng pagkagapangunan ng kanyang binasa, magalak na umawit, magalak na magpuri sa ating Panginoon, sapagkat tunay nga na siya ang dahilan kung bakit tayo nakakagalaw pa ngayon, kung bakit tayo may hininga, kung bakit tayo ay gumagaling sa ating mga karamdaman. Dahil sa kanyang kamatayan dun sa krus ng Kalbaryo. Dahil tinulong ng Panginoon na siya ay isilang, ibinigay na ang handog niya
na tagapagligtas. Walang iba kundi ang ating Messiah, the Lord Jesus Christ. Kaya ating nangakong tumayo at awitan natin ang ating Panginoon. Hihilahin ang bilang po Panginoon ang ating tagapagligtas. Ating Panginoon. Panginoon, ang
Ang
For your name is power, O Lord. For you are our Savior, our Messiah. Hallelujah. Salamat po sa kapanganakan mo sa mundong ito. Sa aming mga puso, ikaw ay sumita. Ang pangalan mo ay kapangyarihan ng aming buhay, O Lord. You are our overall power in our lives, O Lord. Your name is power, O Lord. Jesus, your name is power. Jesus, your name is mine. Jesus, your name will break every stronghold. Jesus, your name is life. Yes, Lord, you are our Lord. Jesus, your name is healing. By your stripes we are already healed. Jesus, your name is life. Jesus, your name will free every captive. Pinalaya mo kami sa amin na nasa your name. Ikaw ang aming buhay, O Lord God. Hallelujah. Ikaw ay banal, O Lord God. Jesus, your name is holy. Ikaw ang taklaw ng sanlibutan, O Lord God. Jesus, your name, O Lord God. Brings life. Sa pangalan ni Jesus, your name. Ang pangalan mo, Jesus Christ, your name is hallelujah. Jesus, your name is power. Sa pangalan mo, Jesus, your name is life. Jesus, your name will break every stronghold. Jesus, your name is life. Jesus, your name is healing. Sa iyong sugat kami gumaling. Jesus, your name is life. Jesus, your name will papanaya sa amin, Lord, sa pagpapirani, sa aming mga Jesus, your name papanaya, hallelujah, aming buhay, O Lord God. Jesus, your name is holy. Banal ka, O Diyos. Jesus, your name brings life. Jesus, your name, pangalan na bawat pangalaw sa oras natin. Jesus, your name is life. Jesus, your name is power. Tingnan natin ito sa ating mga buhay. Jesus, your name is life. Jesus, your name will break every stronghold. Jesus, your name is life. Jesus, your name is healing. Natin ito sa ating buhay ang pagalingan. Jesus, your name is life. Jesus, your name will free every captive.
Lord is Lord.
isang ehemplo, magbigay ng iyong mensahe sa mundo, Lord God, at nang ikaw ay pinako sa krus ng Kalbaryo, Panginoon. Namatay ka, O Lord God, at muling nabuhay sa ikatlong araw at nandiyan sa kanang kamay ng Ama, at muling magbabalik, O Lord God, at muling maghahari, O Lord God. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos, ang Diyos na sumilang sa puso ng bawat isa, ang aming Misaya, ang aming tagapagligtas. Hallelujah. Inaalala namin ang kapagyarihan mo, ang kaputihan mo. Hallelujah. Ang kadakilaan mo sa buhay ng bawat isa. Salamat po, Panginoon. Thank you, Lord, for being our Lord and Savior na namuhay sa lupa, na pinanganak sa lupa. Salamat po, O Diyos, sa iyong kapanganakan dito sa mundo. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Bigyan nga po natin ng isang malakas. Amen. Labo po tayo ngayon sa ating special number. Sa biyaya ng Panginoon, tingnan po natin ang ROP ng sa ating kapatid, si Sister Mary. Gaya po natin ng Diyos. Amen. Amen. Magandang umaga sa ating lahat mga kapatid at higit sa ating Panginoon. At tayo'y nagpapasalamat at nandito na naman tayo sa bahay sambahan para kapulihan ng ating Panginoon. Binigyan tayo ng lakas na pangangatawan para makadalo tayo. Ang awitin ko ay Remind Me, Dear Lord. Ito ay nagpapaalala sa akin ng ating Panginoon ay lagi tayong riniriman. Kagaya sa akin, isa akong senior citizen officer sa San Fabian. Lagi kaming nag-outing, laging nagsasayaw sila, ganun. Inukumbinsi ako na makipag-waltz, ganun. Pero sabi ko, hindi ako pwede yan. Inisip ko na hindi ka lugod-lugod sa ating Panginoon. Even though lagi akong nakikidalo, pero hindi ko ginagawa yung gawain sa mga mundo. Kaya nagpapasalamat ko sa ating Panginoon at nagagampanan ko rin ang tinatayo ko ang aking pananampalataya sa ating Panginoon. Glory to God. Ang awitin ko ay Remind Me, Dear Lord. Are just borrowed in my life. Jesus only let me use them to brighten my life.
of me, I can't understand. Roll back the curtain of memories now and then. Show me where you brought me from and where I could have been. Don't remember, I'm a human, and humans forget. So remind me, dear. So remind me, dear. Amen. Alam niyo ba, ang salita ng Diyos ay buhay. Ang panahon tag-init man o tag-ulan, ang salita ng Panginoon ay nakakatulong. Kaya pakinggan po natin ang pagpapalan ito ng mensahe ibigay sa atin ng aming Diyos mula sa kanyang anak. Samuel, Lola, Amen. Purihin po ang Panginoon. Alam niyo, napaganda po ng awit, remind me. Kagabi, pinatugtog ko rin po yan habang ako'y nasa aking higaan. Remind me. Kasi yung kaisipan po natin kung minsan ay wandering spirit ba? Pag-wander yan. Pa-ikot-ikot. Hindi natin alam kung ano yung ating gagawin. Pero ang Panginoong Isus nagpapaalala po sa ating palagi sa buhay po natin. Kaya sa umagang ito, salamat sa makapangyarihang Diyos na pinaglilingkuran natin. Mabuti po ang Diyos. Amen? Tapat po ba ang Diyos sa bawat buhay po natin? Kaya kailangan maging tapat din tayo sa Panginoon. Tayo po yumuko at manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat Panginoon sa iyong gabay, pangunguna, ang iyong banal na Espiritu. Salamat na kami nakarating na ligtas sa dakong ito, Panginoon. Kaya sa umagang ito, kayo po ang aming itataas, kayo po lamang ang aming pupurihin. Tago niyo po ako rin sa iyong likuran na hindi makita yung aking sarili, kundi kayo, Panginoon. Salamat sa may inside na ibabahagi ng iyong mga anak sa umagang ito. Kayo po ang aming Diyos na walang katulad, laging tapat sa bawat buhay po namin. Purihin kayo, Panginoon. Sambahin kayo sa Espiritu at sa katotohanan. Salamat po sa iyo po ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, sa pangalan ng aming Panginoon Jesus at Tagapagligtas. Amen. Palapakan muna natin ating Panginoon Jesus. Amen. Sabi po rito sa aklat ng 2 Corinthians chapter 10, verse 1 hanggang 5. Sabi po rito, ako si Pablo na ang sabi ng bilang ay mapagpakumbaba. Kapag kaharap ninyo, ngunit matapang kapag malayo at nakikiusap sa inyo, alang-alang sa kababaang loob at kabutihan ni Kristo. Isinasamo kong huwag sana ninyo akong piliting magsalita ng mabigat. Gaya ng gagawin ko sa mga nagsasabing ako'y namumuhay ayon sa laman. Ngunit kung nabubuhay man ako bilang karaniwang tao, hindi ako nakikipaglaban ayon sa pamamaraan ng sanlibutan. Ang sandata ko'y may kapangyarihan ng Diyos at makapagpapaguho ng tuta at hindi sandatang makasalibutan. Isira ko ang mga maling pangangatwiran, sinusugpo ko ang lahat ng pagmamataas laban sa Diyos at binibihag ang lahat ng isipan upang tumanima kay Kristo. Tuloy po ang salita ng ating Panginoon.
Pinamagatan ko po itong battlefield of the mind. Amen? Battlefield of the mind. Kung minsan po kasi, yung ating kaisipan, pabago-bago po yan ng isip. Amen? Pabago-bago po ng isip yung ating mga kaisipan. Katulad ng mensahe ng Sabat, Linggo, First Sunday, yung di ba yung dila? Sabi yung dila ay napakalaking nagagawa. Maliit na dila na partes ng ating katawan. Pero napakalaking napipinsala po yan. Kasi yung isip po natin at saka yung dila, magkaisa po yan. Amen? Magkaisa po yung dila po natin. Saka yung isip po natin. Kasi sabi nga, bago raw po tayo magbitiw ng salita, isipin daw po na natin mabuti yung binibitawan po natin. Kung ito ba ay mabuti o masama o nakasasama sa ating kapwa. Isipin daw po natin ang ating mga sinasalita bago tayo magbigkas ng salita. Kasi nga, remind me, dear Lord, laging pinapa-remind sa atin ng Panginoong Jesus yung kanyang mga salita na kailangan talaga na maging tapat po tayo sa paglilingkod po natin sa Panginoong Jesus. Meron nga akong awit na tunay na kapayapaan. Amen? Kasi nasa Diyos lang yung kapayapaan ng ating puso't kaisipan. Nasa Diyos po lamang. Sabi nga, panatag ang aking isipan, pagsubok man ay dumating. Panatag daw po yung ating isipan. Kahit anumang problema, pagsubok na ating nararanasan, maging panatag po tayo. Panatag palagi yung isipan po natin. Kaya nga sabi nga rito, sa 5, sinusuko ko ang lahat ng pagmamataas laban sa Diyos at binibiyag ang lahat ng isipan upang tumalima kay Kristo. Sinusuko ko ang lahat ng pagmamataas, sabi. Kasi ang tao, nagmamataas po palagi yan, ang tao. Nagmamataas po yan. Kung baga sa ano, ayaw patalo po yan, mga tao. Gusto, ipipilit po nila yung tama sa kanila. Kahit mali sila, ipipilit po nilang tama yung kanilang sasabihin. Kaya kailangan talaga itong ating kaisipan ay laging nakatalima sa ating Panginoong Jesus. Amen? Yan po ang gusto ng Panginoong Jesus. Kasi sabi nga, yung dila raw napakalaking na gagawang perwisyo sa buhay po natin yung dila. Kaya kailangan talaga maging maingat po tayo sa pagsasalita po natin, sa kapwa po natin. Ayaw kasi ng Panginoong Jesus na tayo ay nakakasakit ng kapwa. Sabi nga, ang Diyos ang gumagabay sa isip ko't damdamin mo. Ang Diyos daw ang gumagabay sa puso't isip natin. Kailangan talaga ang Diyos palagi ang sentro ng ating buhay. Siya ang makita po sa bawat isa. Buong pagkatao po natin, kailangan si Kristo ang makita sa buhay po natin. Kasi ayaw ng Panginoong Jesus na tayo ay mapahamak. Kami nga, binibihag ang lahat ng isipan. Sabi, ang pakikipaglaban ng Kristiyano ay pinapapalooban ng paghahanay ng lahat ng ating mga kaisipan sa kalooban ni Kristo. Sabi, Amen? Binibihag ang lahat ng isipan ang pakikipaglaban ng Kristiyano ay kinapupuwatan ng paghahanay sa lahat ng ating mga kaisipan sa kalooban ni Kristo. Kailangan po talaga yung kalooban ng Panginoon yung masunod sa buhay natin. Kasi tayo mga Kristiyano, minsan pabago-bago po yung isip po natin. Kaya nga, nakikipagbaka tayo sa ating kaisipan. Sabi, battlefield of the mind. Kailangan talaga isipin daw po muna natin yung ating mga binibitawang salita bago tayo magsalita ng hindi maganda sa kapwa po natin. Sabi nga, tayo sa piling niya, lubos ang ligaya. Totoo po yan. Nasa Panginoon lang talaga ang tunay na ligaya. Wala na po iba. Wala po tayo makikita sa sanlibutan ito. Oo, yung sa sanlibutan ito, nakikita po natin yung mga bagay na hindi kalooban ng Diyos sa buhay po natin.
Laging iniisip natin na lagi tayong magaling, sabi nga. Kaya nga, alam nyo, napakasakit isipin yung ating mga kapatid na humiwalay na dito sa atin. Nabanggit nga ni Pastor Melvin nung nangyari sa yung awit na Bongga Kaday. Alam mo, parang wala nang kabanalan yung ginawa po nila. Hindi mo, sa loob ng simbahan, kakanta ka ng Bongga Kaday, itaas ang kilay, sabi. Nagsasaya sila. Pero dati, nandun na sila sa katotohanan. Tumis po sila sa katotohanan. Kung papansinin po natin, ang mundo ay pasama na po ng pasama. Pasama na po ng pasama yung mundo. Kaya kailangan talaga, laging isa-isip po natin ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sabi nga, binibiha ang lahat ng isipan. Sabi. Ang kabiguan, sabi, kasi yung kaisipan po natin talaga, ano po yan. Minsan, kaisipan po natin ay hindi nakalulugod sa Panginoong Isus yung kaisipan po natin. Ang gusto ng Panginoong Isus, bago po tayo magbigay ng salita, isipin daw po natin mabuti yung ating bibig kasi sa kapwa po natin. Kasi ayaw ng Diyos na maging katitisaran po tayo mga kapatid. Kasi tayo po yung halimbawa ng ating Panginoong Isus sa buhay po natin. Tayo po yung tinitignan ng mga tao. Kung totoo ba na malinis ang puso ng mga Kristiyano na tinanggap ang Panginoong Isus bilang Panginoong tagapagligtas, maging malinis daw po. Kailangan maging malinis daw po yung ating puso at kaisipan sa buhay po natin. Kasi pag ang kaisipan po natin ay laging nakataon sa Panginoong Isus, tiyak may katagumpayan po yan. Amen? May katagumpayan po yung ating anumang plano po natin sa buhay po natin. Sasamahan po tayo ng Panginoong Isus. Sabi nga, meron ibang tatlong bagay tayo mapapag-aralan po sa umagang ito. Sabi nga, una, mahalagang malaman natin na batid ng Diyos ang bawat nasa isip natin at walang anumang may tatago mula sa Kanya. No? Mahalagang malaman natin na batid ng Diyos ang bawat nasa sa isip natin at walang anumang may tatago mula sa Kanya. Walang anumang daw po may tatago sa Panginoon. Lahat ng nakikita ay hayag po sa paningin ng ating Panginoon Diyos. Kaya nga wala ro pong naitatago. Sa isip natin, walang naitatago. Lahat ay hayag daw po sa Panginoon Diyos. Kahit magtago po tayo, hayag pa rin ng Panginoong Diyos. Basa ng Panginoong Diyos yung ating kaisipan. Nababasa po ng Panginoong Diyos yung kaisipan po natin. Pero yung kaisipan ng Diyos, hindi po natin kayang basahin. Amen? Hindi po natin kayang basahin ang kaisipan ng Panginoong Diyos. Kaya kailangan talaga na maging tapat po tayo sa paglilingkod po natin sa Panginoong Diyos. Pangalawa, mahalagang malaman natin na ang ating isipan ay isang larangan ng digmaan. Ang ilan sa mga ulitin ko po, mahalagang malaman natin na ang isipan ay isang larangan ng digmaan. Ang ilan sa mga naiisip natin ay mismong nagmumula sa atin. Samantala, ang iba ay tahasang nagmumula sa kaaway upang mabiyag ang lahat ng kaisipan. Nangangailangan ito ng pakikipaglaban sa mga kasalanang kalikasan, gayon din sa mga hubo ni Satanas. Kaya kailangan talaga na maging malinis po yung ating kaisipan. Mahalagang malaman natin na ang isipan ay isang larangan ng digmaan. Battlefield of the mind. Kailangan talaga yung kaisipan natin ay laging nakatuon sa ating Panginoon Jesus. Amen po ba? Amen. Laging nakatuon po yung ating isip sa ating Panginoon Jesus. Kaya nga, bago raw po tayo magbitiw ng salita, isipin daw po na natin mabuti. Kung ito ba ay hindi nakasasakit sa kapwa po natin.
napakaswerte, mapalad po tayo na tayo ay minahal ng Diyos. Anumang kalagayan, isipin o problema, ilapit sa Kanya, tiyak ang tugon niya. Anumang kalagayan, isipin o problema, ilapit sa Kanya, tiyak ang katugunan. Amen? Ilapit daw po natin sa Panginoon. Anumang problema, ilapit sa Kanya, tiyak may katugunan ang lahat ng ito. Salamat sa mga salita ng ating Panginoon Jesus na patuloy na nagpapaalala po sa bawat isa po sa atin. Mahal tayo ng Diyos, amen po ba? Amen. Mahal po tayo ng Diyos. Kailangan mahalin din po natin ang gawain ng Panginoon Jesus. Kung anong po yung pinagagawa ng Diyos sa bawat isa po sa atin, gawin po natin para sa Panginoon Jesus. Kaya nga sa Matthew 28:11, go! O, buksan niyo po sa Matthew 28:11. 28:11, ayun, tama ba? Go and make disciple sabi. 28:11. Ay, dito. 28. Yung make disciples, ano ba yun sa 28 ng Matthew? 19 po yan. 19, tama, 19. Kaya humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Bautisman ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. No? Ganyan daw po dapat natin gawin. Kung kaisipan po natin ay laging ganyan, humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Bautisman ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Ganyan po. Kaya nga, make disciples, kailangan talaga. Maibahagi po natin yung salita ng Panginoon Jesus sa mga tao hindi nakakilala sa Panginoon. Kasi tayo po yung pinakahalimbawa eh. Kung ano man po yung natanggap po natin sa Panginoon Jesus na kaligtasan, ibahagi na din po natin sa mga tao hindi paligtas. Yan po utos ng ating Panginoon Jesus bago po siya umalis sa sanlibutan ito. Humayo kayo sa buong sanlibutan, ipangaral ang mabuting balita sa ating Panginoon. Pag naipangaral na daw po yung mabuting balita, darating ng ating Panginoon. Naniniwala po ba tayo na malapit na dumating ang ating Panginoon? Malapit na po tayo dumating ng Panginoon. Kaya nga sa Matthew 24, babasahin po natin buong verses ng Matthew 24, naghanap na po talaga yung nangyayari sa mundo ito. Hindi kayang kontrolin ng sino man ang nangyayari sa mundo ito. Sapagkat palatandaan po yan na ang Panginoon Jesus ay malapit na dumating. Malapit na dumating. Kaya gusto lamang ng ating Panginoon Jesus laging malinis yung ating puso, yung ating kaisipan sa harapan ng Panginoon Jesus. Kasi ang pupunin lang daw po ng Diyos, yung tapat na naglilingkod po sa Kanya. Yung totoong nananampalataya sa ating Panginoon Jesus, yun po yung pupunin ng Diyos. Kaya patibayin po natin yung ating pananampalataya sa Panginoon Jesus. Lagi po raw tayong magpakumbaba. Kahit hinahamak na po tayo ng sino man, magpakumbaba. Lang po tayo palagi sa atin. Kasi diyan po tayo tinitignan ng Diyos. Maging banal po tayo at maging kalugod-lugod sa ating Panginoon. Anumang problema, anumang pagsubok, ilapit po natin sa Panginoon. Sa piling ng Panginoon, wala ng pag-alala at hindi na ako muling mangangamba. Ang tunay na kapayapaan sa Diyos ko lang makamtan. Amen? Ang tunay na kapayapaan sa Diyos po lamang natin makamtan natin. Ano mang iniisip po natin, isipin po na natin mabuti bago tayo magbitiw ng salita sa kapwa po natin. Mahal tayo ng Panginoon, alam niyo ba? Amen? Mahal po tayo ng Diyos na pinagdinig po natin natin. Kaya nga, namatay po siya dun sa krus ng Kalbaryo.
ayaw na lahat ng kanyang tinubos ay mapahamak. Kaya kailangan maging totoo po tayo at malinis yung ating puso at kaisipan sa harapan ng Panginoong Hesus. Sa Kanya lang talaga matatagpuan ang tunay na kapayapaan. Mapalad yung mga taong nagtitiwala at naglilingkod sa Panginoong Hesus. Napakapalad daw po natin. Hindi tayo iiwan ng Diyos. Hindi tayo papabayaan ng Diyos. Anumang problema, anumang pagsubok na ating nararanasan. Looking at Jesus, the author of the finisher sa power. Sa Kanya lang po tayo tuloy. Sabi nga palagi ni Pastor Paul, lagi po sinasabi sa inyo, no turning back, no turning back. Okay, kahit diretso na, kailangan na, huwag ka nang tatalikod sa paglilingkod po natin sa Panginoon. No turning back. No turning back, sabi nga ng Panginoon. Sabi nga rito sa aking nabasa, meron akong nabasa. Share ko lang po sa inyo. Sabi, di baling mamulot ng mumo at kainin sa pansamantalang panahon. Sabi, di baling ba kung mamulot ng mumo? Alam po ba yung si Lazarus sa kayong mayaman? Di ba habang kumakain yung mayaman nalalaglag yung mumo? Yun ang kinakain ni Lazaro. Sabi nga, di baling mamulot ng mumo at kainin sa pasamantalang panahon. Sabi, kaysa humingi ng kapatak na tubig at walang magbibigay sa apoy ng gobyerno ng walang hangganan. Ulitin ko po, di baling mamulot ng mumo at kainin sa pansamantalang panahon kaysa humingi ng kapatak na tubig at walang magbibigay sa apoy ng gobyerno ng walang hanggan. Di ba nung mamatay si Lazaro at sa kayong mayaman, dalawa po yung pinuntahan. Si Lazaro, nasa piling ng ating Panginoon. Yung mayaman, nasa impyerno. Sabi niya, Amang Abraham, itusan niyo si Lazaro. Sabi, na yung daliri niya, isang-isang niya sa tubig. Sabi, may para ipatak sa dila ko para may ibsan yung paghihirap ko sa impyerno. Paghihirap sa impyerno. Ibig sabihin, napakahirap mapunta sa impyerno. Amen? Napakahirap po talaga mapunta sa impyerno. Sabi nga, heaven is a wonderful place. Amen? Amen. Ang langit ay napakagandang lugar sa bawat isa po sa atin. Langit ay napakagandang lugar sa bawat isa po sa atin. Nasabi ko sa inyo, kung tayo magpapatuloy sa paglilingkod po natin sa Panginoon Diyos. Kaya may buhay na walang hanggan tayo makatingin. May buhay na walang hanggan tayo makatingin. Alam nyo, ang salita ng Diyos, kahit ulit-ulitin po natin yan, huwag po natin pagsawaan pakinggan yung salita po ng Diyos. Huwag natin pagsawaan yung salita ng Diyos. Kahit ulit-ulitin, kahit sabihin, mabuti ang Diyos. Kasi lagi ko sinasabi po yan, mabuti ang Diyos sa buhay po natin. Hindi po ba? Amen. Mabuti po ang Diyos. Hindi po talaga nawawala sa akin yan, sa isipan ko, na mabuti yung Diyos na pinaglilingkuran po natin. Kaya kailangan talaga, lagi natin pasalamatan ang Diyos sa buhay po natin. Sapagkat napakabuti po ng Diyos. Napakadakila po ng ating Diyos na pinaglilingkuran. Kaya nga kailangan, yung lagi nating isip ay maging maganda sa harapan ng Panginoon. Huwag daw po pabago-bago yung isip po natin, mga kapatid. Huwag daw po pabago-bago yung isip po natin. Kasi nakikipaglaban po tayo. Kaya nga, battlefield of the mind. Kailangan talaga maging malinis yung ating kaisipan sa harapan ng Panginoon. Bagamat tuminsan, nakakagawa po talaga yung kaaway sa buhay. Sabi nga, seize the devil and we shall flee from you, diba? Pipipin natin palayasin natin yung demonyo na bumubulong sa ating kaisipan.
Magaling din po si Satanas. Gumagawa po yan ng paraan para hindi po tayo mapunta sa langit. Gumagawa po ng paraan niya para hindi po tayo mapunta sa langit. Sabi niya, maging maingat sa sinasabi dahil may bigat ito sa langit. Piliin ang salitang nagbibigay buhay, hindi sumisira. Ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa puso. Kung anong laman ng puso, siya ang lumalabas sa bibig. Maging maingat sa sinasabi dahil may bigat ito sa langit. Piliin ang salitang nagbibigay buhay, hindi sumisira. Hindi raw sumisira. Ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa puso. Kung anumang laman ng puso, siya ang lumalabas sa bibig. Kaya, ingatan po natin yung ating isip. Ingatan po natin yung isip po natin. Kailangan maging malinis po yung isip po natin. Laging malinis. Diyan po tayo tinitignan ng Panginoon. Yung puso po natin, kailangan malinis. Malinis po yung ating puso. Sabi nga, even the very elect shall be deceived. Kaya nga yung mga pinili na, minsan nadidisip pa yan ng kaaway, di ba? Nadidisip po yan ng kaaway. Even shall very elect shall be deceived. Kaya kailangan talaga maging maingat po tayo. Ang isip po natin ay laging malinis sa harapan ng Panginoon. Fight the good fight of faith, sabi niya. Talagang ipaglaban po natin yung ating pananampalataya sa Panginoon. Kasi yung pananampalataya po talaga ang tunay na kailangan sa buhay po natin. Hindi yung anumang bagay. Oo, hindi naman masama na magpayaman tayo, hindi naman masama. Pero kailangan, number one, ang ating Panginoon. Amen? Number one po sa puso po natin, ang ating Panginoon. Kaya sa umaga ito mga kapatid, sabi ko, bagamat hindi naman ako mahaba magsalita, pero alam ko na ang Diyos ay lagi nasa atin. Lagi pong binabanggit sa inyo na pag tayo tumalikod sa Panginoon Jesus, mga kapatid, yung bahay na pinagagawa ng Diyos para sa atin, pag ikay tumalikod, tatanggalin po yan sa inyo. Bawat isa po sa atin, may kanya-kanya pong silid yan. Totoo ito, bawat isa sa atin, may kanya-kanyang silid po yan. May kanya-kanya pong silid. Kasi tignan yung kalangitan, napakalawak, di po ba? Kahit ako, kunyari, kahit ilang libo, pangalan mo nandun pag nakasulat sa aklat ng buhay. Pero pag tumalikod ka, yung tahanan mo ibibigay yun sa totoong nananampalataya sa Panginoon. Maswerte talaga, mapalad yung mga nauna na sa atin na naglilingkod sa Diyos. Bago sila nawalan ng buhay, nakilala nila ang Panginoon bilang Panginoon. Kaya mga kapatid, huwag po natin tigilang panalangin yung mga mahal po natin sa buhay. Mahal po natin sa buhay. Huwag po natin tigilang. Huwag natin bitawan yan sa panalangin yung mga mahal po natin. Kahit gaano katigas ang ulo po nila, kayang palambutin ng Diyos yan. Pag totoong meron tayong pananampalataya sa Panginoon. Pag natutulog yung asawa nyo, layers nyo. Kahit hindi layers nyo. Minsan isang araw, makikilala din nila ang Panginoon bilang Panginoon. Nagtas. Kung si Brother Ruben, sa Sister Elena, asawa ni Sister Beth, si John. Bago po siya nawala, tinanggap po nila ang Panginoon Jesus bilang Panginoon sa kapagligtas. Ang kanilang buhay. Pag tayo nagpatuloy, makikita po natin yung mga mahal natin sa buhay. Alam mo, may namamagitan po sa bawat isa po sa atin. Kahit nauna na po yung mahal natin sa buhay.
namamagitan po yan. Lagi yan, pinapanalangin po tayo na maligtas yung mga unsaved lovers po natin. Yung tatay ko po, bago po yan, kinuha ng Panginoon sa kayong nanay ko. Alam nyo, nung nandyan ako sa Damang, namatay yung nanay ko sa pilit ko po. Namatay po siya. Dahil baryo, wala pang tulay, bangka kami. Dinala namin sa hospital. Pero bago po siya kinuha ng Diyos, pinatanggap ko po sa Panginoon Jesus. Sabi ko, Nay, pagsisiyan mo ang lahat ng iyong kasalanan. Tanggapin mo si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng buhay niyo. Tagapagligtas ng buhay niyo. Humingi ka ng tawad, sabi ko. Habang ano po siya, tatay ko nandito, ako nandito, nasa upaan, nasa ulo niya. Sabi ko, habang may lakas ka pa, tanggapin mo si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Alam niyo, tinanggap ko ng nanay ko yung Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas ng buhay. Tinanggap ko siya. Kaya hindi po malayos sa isip ko na sa bisig ko namatay yung nanay ko. Sa bisig ko po talaga. Dinala namin sa ilog pero hindi na po naabutan. Hindi na namin natala sa ospital. Pag-dispatch dito sa ilog ko natin. Purihin po ang Panginoon Jesus. Napakapalad po natin mga kapatid. Napakapalad po natin na tayo'y naglingkod at inilala ang Panginoon Jesus bilang Panginoon at Panginoon. 100% mga kapatid, o magpapatuloy po tayo sa paglilingkod natin sa Panginoon. Buhay na walang magkano. Pero pag ikaw nag-backslide, ako, wala. Napakahirap mapunta sa impyerno mga kapatid. Napunta. Napakahirap. Sa panaginipan ko po yung impyerno na yan. Nung ako'y bago-bago, nung ako'y nasa Bible school, natutulog po ako. Pero pag-isip ko nasa impyerno na noon, panaginip ko napunta ako sa impyerno. Napunta ako, pinakita sa akin ng Panginoon Jesus yung mga uod ba? Di ba pag sa CR may mga uod na puti? Ganoon, di ba sa CR? Ganoon ang kailangan. Pumapasok sa tenga, pumasok sa tenga, lalabas sa iyo. Ako napakahirap mga puti sa impyerno, mga kapatid. Napakahirap. So, pinakita sa akin talaga ng Panginoon yung lawa ng impyerno, ng apoy. Sabi, nakita ko yung mga tao na hindi kilala sa Panginoon Jesus na naghihirap. Kaya nga, sabi ko sa binasa ko sa inyo, binasa ko sa inyo, binanggit ko sa inyo. Kahit daw yung, di ba yung mamulot ng mugo sa kainan at diba daw? Di ba yung mamulot ng mugo at kainin sa pasamantalang panahon? Kaysa humingi ng katatak na tubig na walang magbibigay sa apoy ng impyerno nang walang hanggan. Napaka-importante po pala ng tubig. Kapatak daw, sabi ni ng mayaman kay Mang Abraham. Utusan mo si Lazaro na isaw-saw yung kanyang daliri sa tubig. Kahit gapatak lang, maibsan daw yung pagkauwang mo. Alam mo, sa impyerno, walang air condition. Walang electric fan. Napakahirap po. Tayo, sama-sama po tayo. May aircon po tayo, may electric fan. Sama-sama po tayo. Pero sa impyerno, mga kapatid, walang air condition. Walang electric fan. Kung meron sa impyerno, nagbabagang apoy. Amen? Yan po ang meron sa impyerno. Kaya mga kapatid, magpatuloy po tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Heaven is a wonderful place. Ang langit ay napakagandang lugar sa bawat isa po sa atin. Makakamtan po natin na kung tayo pagpapatuloy sa paglilingkod po natin sa Panginoon. Hindi na uso yung backslide ngayon, mga kapatid. Hindi na uso. Kahit na pinagsasabihan ka, sabi, panatag ang aking isipan, pagsubok man ay dumating, ang Diyos ang gumagabay sa isip ko't damdamin. Amen? Ang Diyos ang gumagabay.
Nasa Panginoon lang yung tunay na kapayapaan. Nasa Panginoon Isus lang yung tunay na kapayapaan. Wala na pong iba sa Panginoon Isus po lang yan. Kaya sa umagang ito, tayo po lahat ay tumayo. Awitin po natin yung tunay na kapayapaan. Natawagan ko na po yung mga musisya sa umagang ito. Sa Diyos lang ang may kapanatagan. Sa Diyos lang natin makakanta ang tunay na kapayapaan. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon Jesus. Napakapalad po natin mga kapatid. Mapalad po talaga tayo sa Panginoon Jesus. Kasi tinanggap po natin ang Panginoon Jesus bilang Panginoon tagapagligtas ng buhay po natin. Kaya kailangan talaga gawin natin ang pinakamabuti po natin paglilingkod sa Panginoon Jesus. Laging malinis yung ating puso, yung ating kaisipan sa harapan ng Panginoon. Alam ng Diyos yung laman ng puso po natin. Alam ng Diyos kung ano naman ang iniisip po natin sa umaga nito. Alam ng Diyos. Lahat ay haya, walang naililihi, walang naitatago sa Panginoon Jesus. Kaya, kilala ako ng Panginoon Jesus. Buong pagkatao ko, kilala ako ng Diyos. Kung ako ba yung kalubot-lubot sa akin, kilala ako ng Diyos. Kilala ako. Bilang ng Diyos, alam ng Diyos yung puso at isip ko. Maging sa bawat isa po sa atin. Alam ng Diyos yung laman ng puso niyo. Pero yung kaisipan ng Diyos, hindi po natin kaya masahin. Kaya kailangan talaga magpatuloy lang tayo sa paglilingkod po natin sa Panginoon. Amen? Isa nga muna po malakas sa palakad sa Panginoon. Aawitin po natin yung tunay na kapayapaan. Kasi sa Kanya lang talaga makikita yung tunay na kapayapaan. Amen? Dakila ang Diyos na pinaglilingkod. Hallelujah. Glory to Jesus. Praise God. Anumang problema, anumang pagsubok, Diyos, sa isip ko, kailangan isip natin, kailangan tayo nakabahan, nakabahan sa Panginoon.
bago natin kasi mga salita, pinapalalahanan po tayo palagi ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos. Mabuti po siya. Napakabuting Diyos na pinaglilingkuran po natin. Di tayo iiwan niya mga kapatid. Lagi tayong sasamahan niya. Hanggang siya muling, sa kanyang muling pagbabalik, sasamahan po tayo. Lagi natin isipin na ang bawat lalabas sa mga bibig po natin, isipin po na natin mabuti. Isipin daw po muna natin mabuti yung mga sagot. Kasi yung kaisipan po natin, kuminsan, hindi maganda sa harapan ng Panginoon Jesus. Laging pabago-bago yung isip po natin, mga kapatid. Nakikipagbaka tayo. Nakikipagbaka po tayo yung ating isipan. Kaya kailangan talaga na maging totoo tayo sa pag-ibig po natin sa Panginoon. Kasi malapit na dumating ang Panginoon, mga kapatid, malapit na siya dumating. Ang gusto niya na maging malinis tayo sa kanyang muling pagbabalik. Walang bahid ng kasalanan, kundi laging kalugtubot at kaaya-aya sa Panginoon. Banal ang Diyos na pinaglilingkuran po natin. Sa Kanya lang natin matatagpuan ang tunay na kapayapaan sa Panginoong Sus lang, mga kapatid. Wala sa mundo ito. Sa Panginoong Sus lang talaga. Sa Kanya lang talaga natin makikita ang lahat ng ito. Walang katulad ng Diyos na pinaglilingkuran po natin. Ano mang problema, ano mang pagsubok na ating nararanasan, ang Diyos ay laging nandiyan sa buhay po natin. Hallelujah. Tunay na kapayapaan sa Diyos lang natin makakapta. Wala na sa mundo ito, sa Panginoon Jesus lang. Dakila kayo, Panginoon, salamat sa may mensahe na naihayag sa umaga nito. Ang dalangin ko, Panginoon, na maging matatag po kami sa paglilingkod po namin sa iyo, Panginoon. Tinitingnan niyo ang laman ng aming puso, ang aming buong katauhan. Tinitingnan niyo yan, Panginoon. Walang nainilihim, lahat ay hayag sa inyo, Panginoon. Hindi kami pwedeng magtago sa inyo, Panginoon. Lahat ay nakikita po, Panginoon. Ano man laman ang puso po namin, alam nyo, basa mo po ang lahat ng ito. Kaya maging matatag lamang kami sa aming paglilingkod po sa inyo. Malapit na kayong dumating, Panginoon Jesus. Malapit na. Pero, hindi ko alam kung kailan. Pero malapit na kayong dumating, Panginoon. Malapit na kayong dumating. Hallelujah. Malapit na. Hallelujah. Kaya maging kalunod kami at kaya-aya sa iyong harapan, Panginoon. Ano mang problema, pagsubok, may katagumpayan ng lahat ng ito sa piling mo, Panginoon. Mabuti kayo, Panginoon. Tapat kayo, hallelujah. Tapat kayo sa aming mga buwan. Sige, magsabit po tayo ng pasasalamat po natin sa Panginoon. Dakila kayo, Panginoon. Napakabuti nyo, Panginoon. Umilos kayo, Panginoon, sa umaga nito, Holy Spirit. Umilos kayo sa bawat buhay po namin. Hallelujah. Maging mababa kami sa inyong harapan, Holy Spirit. Kailangan namin kayo. Hallelujah. Purihin ang iyong dakilang pangalan. Kayo ang mabuting pastor namin, Panginoon. Wala kayong katulad. Mabuti at tapat na pinaglilingkuran po namin. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. Dakila kayo, Panginoon. Ang dakila ang iyong pangalan. Wala kayong katulad. Hallelujah. Sa Diyos
nasa Kanya yung tunay na kapayapaan. Purihin kayo, Panginoon. Purihin kayo, hallelujah. Dakilain kayo, sambahin kayo, luwalhatiin kayo sa Espiritu sa katotohanan. Hallelujah, hallelujah. Salamat sa buhay na walang hanggan na ibibigay niyo po sa amin. Na ibibigay niyo po sa amin. Pangako niya, Panginoon. Pangako niya sa amin, Panginoon. Yung buhay na walang hanggan, Lord. Hallelujah. Dakila kayo, Panginoon. Salamat sa kabutihan at dakilaan niyo sa buhay po namin. Hallelujah. Magpapatuloy kami sa aming paglilingkod sa inyo. Ano mang problema, ano mang pagsubok namin nararanasan, magpapatuloy kami. Ano mang kahirapan, magpapatuloy kami sa paglilingkod namin sa inyo. Hallelujah. Hallelujah. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa dugo mo, Panginoon, na nabayubay kayo pagtundod sa krus ng Kalbaryo para kami ay ligtas sa lahat ng aming mga pagkukulang pagkakasala. Salamat din, Panginoon, sa kagalingan ng aming mga karamdaman, Panginoon. Hallelujah. Salamat sa iyo, Panginoon. Purihin kayo, Panginoon. Sambahin kayo. Salamat sa pag-iingat mo palagi sa buhay po namin. Saan lang kami pumaparoon, nandiyan palagi ang pangunguna at pag-iingat mo, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Wala kayong katulad. Walang makahigit sa iyong kadakilaan, sa iyong kabutihan, Panginoon. Walang iba kundi kayo lamang. O Diyos, ang tunay na kapayapaan. Hallelujah. Yes, Lord. Sa Diyos, walang nakamtalay. Amen, amen. Purihin ko ang Panginoon. Hallelujah. Tingnan Diyos, pinangyayari. Amen. Salamat sa Panginoon. Salamat sa Kanya. Kabutihan sa buhay po natin. Amen. Nakilang Diyos na pinagin. Amen. Muli, dapat po tayo sa pinagpangit. Pagkatuloy po natin. At ngayon ay nasa gudulan na po tayo ng ating mga pagkakaloob at ibigay sa ating Panginoon. Kaya tawagan po si Mr. Pedro Sangwa at ang pinalahan po. Struggles sa aming buhay, Lord God. Kung paano kami ingatan niya yung taon na ito, higitan mo po kami, Lord God, sa darating na 2006. Narito po ng Lord. Sa bahagi ng pagbibigay, Panginoon, pagpalayan ng bawat kapatiran mo, narito po kami. Namin na kami ng tinatangki, Panginoon, pagpalayan mo po kami ng Lord God. At i-bless mo rin po, Panginoon, ang mga sarapit ito, Panginoon, ang mga lingkod mo sa pagbabalaganan at marami pang matulog. Maligtas, makilala sa iyo, Lord. Salamat, Panginoon, at pinabalik namin at napapulit pa sa namin sa iyo, marapang Panginoon Jesus. Bigay sa Panginoon
ating sariling gawain. Muli, narito ang tapos sa ating mga bulletin board, sa ating pong monitor, at sa ating pong GC, na mangyari po, regular po natin check upang makita po ang ating mga schedules. Lalo ba maganda kung tayo po sama-sama. Bagay sa panunod na mag-aaral po natin sa mga pangalaman. Narito po, tuwing Martes, nakita niyo po naman ang ating pong schedule, pati ang oras. Tuwing Martes po 6:30 PM po hanggang alas 8. Ito yung ating healing service. Tuwing Biyernes naman, ito po yung ating prayer meeting. Alas 6 naman po yan hanggang alas 7 ng gabi. At meron din po tayo every Thursday sa gabi naman ang ating pong prayer and fasting. Sa mga pangalan po natin, mas meron tayo isang-isang manalangin sa isa't isa. At katulad nga po ngayon, tuwing araw ng linggo, yung ating Sunday service, nagsimula po ito ng alas 9 hanggang alas 11:30 ng umaga. Sa bawat pagdalo po natin, magkaroon po tayo ng nagalaman, hindi yung lang, o nagpapadali para tayo nakakalan, kundi magpahinga tayo sa Pilipinas. Sa ating magse-celebrate, magkaratagan naman, makikita ko din halos ang buong mundo nag-celebrate. Kompleto po sila ng pagkain, may mga maiinom, may mga regalo. Pero nakakalungkot, may kulang. Nasaan si Kristo? Kasi minsan meron nakakamalangin na kulay pula, mas present pa kay Kristo. Subalit na nakikita ng Diyos, yung tunay yung mananampalataya na ang pinakagusto namin si Kristo. Alam mo rin sa kahirapan ng mundo, baka yung matabang yung mangyayat pa rin. Dahil sa kahirapan, subalit ang ating Panginoon sa kanan. Hindi po, ito na po tayo nag-alakad. At tayo pong lahat ngayon, ng puti, ay darapin na sa ating posisyon and prayer. Tinatawagin ko si Mr. Leslie Subitrato sa pasalamat natin. Blessed be the Lord God Almighty, who was, who is, and is to come. Blessed be the Lord God Almighty, who reigns forevermore. Blessed be the Lord God Almighty, who was, who is, and is to come. Blessed be the Lord God Almighty, who reigns forevermore. Blessed be the Lord God Almighty, who was, who is, and is to come. Blessed be the Lord God Almighty, who reigns forevermore. Who reigns forevermore. Hininga ko, Panginoon, ang kanyang aming Diyos na nagkakaroon ng kahit. Salamat po, Ama, sa iyong pagsama at sa pagsama ng iyong Espiritu sa mga ganito. Salamat po, Panginoon, sa iyong pagtanggap sa amin ng mapuri at pagpapila sa iyong Panginoon. Salamat po sa iyong mga salita na nahayag sa umaga ko na nagtulong sa amin, nagtuwid, nagpaalala at nagpalakas ng aming mga pananampalataya. Thank you po, Panginoon. Salamat po sa inyong lingkod namin na siya nagbayag ngayon sa inyo. Lalo po namin ang naman po naisin ang puso mo. Kuyain mo na kayo ay po sa inyong lingkod. Kailangan po namin yung pag-iingat sa kanya
mo nagagawa ito sa amin at magpapalakas sa aming mga pananampalataya. Sa aming kumpan sa pangalan ng ibang walay, dalangin namin ang iyong kapayapaan, iyong dakilang pag-ibig at ang pagsama ng banal na Espiritu ay patuloy na pagkagawad sa bawat isa. Pinapalubungan at sa aming pag-ibig at muli kung kami magbalik sa Panginoon upang sama-sama namin, sama-sama kami magkalakasan at sama-sama kami magpapalubungan sa iyong Panginoon. Maraming salamat sa iyong paglakilang paglalahagi sa natatanging pangalan ni Jesus ang aming panalangin. Amen. Nagkakaroon po natin sa mga ay magkakayan sa kasanapang gawan. Merry Christmas! Merry Christmas! Alina Yes, I love you with the love. Yes, I love you with the love. Yes, I love you with the love of the Lord. Thank you, everyone. God bless. Hindi na kayo mga kababaihan para matapos na. Practice daw po ang mga kababaihan. Harapan lamang po na tayo daw po ay pumunta na dito sa harap. Sabi ng ating mansong leader. Opo, sa Sunday na yon. Baka makalimutan Sabi ko. po mga kapatid ng ating Thanksgiving. Huwag po natin kalimutan ang ating mga dala-dala. Sa atin na po yun mga kapatid. Paalala. O yung ating patlang po pagkain sa Sunday. Adobo manok sa Chinese food. Is the Lord and most worthy of praise. The city of our God, the holy place. The Lord
ay dakila. Malumang laban sa kawan. Ang Panginoon, pupurihin kita. Panginoon, salamat sa buhay ko'y gumawa ka. Ako'y niwala sa pag-ibig mo. Sa lupa man o kalangitan, kayo lamang, O Diyos, ang tunay. And Lord, we want to live your name on high. And Lord, we want to thank you for the work you done in our lives. And Lord, because in your unfailing love, for you alone are God eternal, throughout earth and heaven above. And Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the work you done in our lives. And Lord, because in your unfailing love, for you alone are God eternal, throughout earth and heaven above. For you alone are God eternal, throughout earth and heaven Oh, paalala natin yung ating Thanksgiving day sa Sunday na. Huwag kayong magpapalit. Baka dahil naman nagluluto kami. Magluto kayo ng mas maaga. Magdala ka ng plato? Oh, May plato na dito. magluto kayo maaga. Hindi yung malate kayo dahil nagluluto kayo. Hindi yung dahilan. Okay, God bless us all.